Leonardo's POV. Nang umalis si Monica sa kwarto, tinapon ko ang kape sa trash bin. Then immediately chat my friends. Honest guapitos. Meron bang Tagaytay sa Makati? Tanong ko sa mga kaibigan ko dahil na-curious ako sa sinabi ng kasambahay ko. Kani-kani ang sagot naman ng mga kaibigan ko. Mateo, kailan pa nagkaroon ng Tagaytay sa Makati? Tom, ayan, sa sobrang kamumukmuk mo, hindi mo na alam ang mga lugar dito. Alam mo ba kung anong bansa ito? Ivan, what is the capital of the Philippines, Leonardo? Dahil alam kong wala naman akong makukuha ang magandang sagot sa mga baliw kong kaibigan, ini-off ko na lang ang cellphone ko. Napapaisip pa rin talaga ako kung nasasapian ba ang katulong ko, sadyang sira lang talaga siya. Kanina hinayinan ako ng pagkaing tanging hayop lang yata ang may gusto. Ngayon naman yung tinimpla niyang kape. That was a killer coffee, lasang oyster sauce na napakatamis. 1 kilong asukal yatang nilagay na magaling kong yaya. Napansin ko rin may buo-buo pang puti. Cornstarch pa yatang nilagay para mangulay brown ng bahagya. Papasa yung sausawan ng kikiam sa kanto Akala ko nasagot na ang problema ko na malaman kong may bagong katulong ng papasok. Pero pakiramdam ko tumanda kagad ako ng 5 taon sa isang araw niya palang parinilbihan. Monica's POV. Monica, ikaw na nga ang maghain ng pagkain ni Leonardo? Padala mo na nito sa study. Hindi lalabas ang isang yun hanggat di pa tapos ang ginagawa niya. Sa sinabing yun ni Nelia, nagsandok na ako ng pagkain ng mahal na senyorito. Kung pwede nga lang, nalagyan ko ng lason to Kanina ko pa ginawa. I knocked on the door twice pero walang nagbubukas. As I knocked again, the door parted a bit, then I saw Leonardo sleeping in his study table. Pumasok ako sa loob ng kwarto at maingat na nilagay sa tabi niya ang tray na may lamang pagkain. Nagkaroon ako ng pagkakataon para pagmasdan ang natutulog niyang mukha. Leonardo is handsome indeed. Matangos ang prominente nitong ilong. May makakapal na kilay at malantik at itim na pilikmata. His eyes is deep set and golden brown and his lips is pinkish na parang nakalip tint. Bigla akong gustong hawakan yung mukha niya. Gwapo ka sana, pero nuknukan ka na sungit. At nang iangat kong aking kamay upang hawakan sana ang kanyang mukha, bigla niyang hinawakan ng kamay ko at inilayo. Don't! You are not allowed to touch me. Nagtulog-tulugan lang ba siya? O nakaramdam kaya nagising? Napaka-OA ng taong to, pa-chancing lang Sir, gigisingin lang kita. Narito na kasi ang tanghalian mo. Pagkasabi ko ron agad siyang umupo ng tuwid at tinignan ng pagkain na kahain sa tabi niya na may bahagyang pagkunot ng noo. Pwede mo bang tawagan si Nelia? Pakisabi gusto ko siyang makausap. Madilim ang mukha niya habang sinasabi yon, kaya nakaramdam ako ng konting kaba. Leonardo's POV. Pagkalabas ni Monica, ilang beses pa muna akong napabuntong hininga. Ilang minuto bago pumasok si Nelia, pinilit ko nang pakalmahin ang sarili ko. Hindi na ako natutuwa sa katulong na meron ako ngayon. Paano na lang kapag bumalik si Nelia sa bahay, di yung mula lang Monica na yon ang araw-araw magsisilbi sa akin? Baka iwawala ako ng maagang babaeng yun. Pinapatawag mo raw ako? Pinakatitigan ko ang matanda bago nagbuntong hininga, tsaka nagsalita. Nelia, pasensya na pero pwede ko ba kayong maghanap na ibang katulong? Nagtataka man, nagtanong pa rin si Nelia kung bakit. Hindi ko kayang tagalan yung si Monica at hindi ko rin alam kung may ideya ba siya sa pinasok niya. Kanina pagising ko, nabungaran ko siya sa kusina. You did see her, right? Saan naman kayo nakakita ng katulong na halos magmukhang clown sa tindi ng kolorete sa mukha at ang siste naka-sandals na at LV pa nga? Alam niya bang katulong ang pinasok niya at hindi dancer sa bar? One more thing. Kumakain ako ng gulay pero hindi ko kayang kainin yung hiniaan niyang isang katerbang lettuce at buo-buong carrots as my lunch. Can you imagine? Nelia, I'm not a horse nor a rabbit. Sunod-sunod kong litanya kay Nelia. Di ko na sinabi ang killer coffee na ginawa ni Monica at baka atakihin pa sa puso si Nelia. Halos tumalsik na rin lahat ng laway ko at magkanda patid-patid ng litid ko kasi sigaw dahil sa kapalpakan ng katulong. Iho, pagpasensyahan mo na't bago pa lang, hayaan mo't pagsasabihan ko siya. Kawawa naman yung tao kung sisisantihin mo kaagad, kailangan niya pa naman ng pera. Gustuhin ko man tumaliwas kay Nelia pero hindi ko magawa. Kahit papaano may konsensya pa rin ako. Pero nung makita ko na naman yung pagkain kadadala ni Monica,
Parang gusto ko talagang magdalawang isip. She gave me a lunch, yes. Gutom na rin ako. Pero sa isang tingin ko pa lang, doon sa dinala niyang pagkain, parang gusto ko nang magwala ng paulit-ulit. Ang magaling kong katulong, dinalan ako ng lunch na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Hinainan niya lang naman ako ng isang plangganang kanin. Peste, isang plangganang kanin na halos singtas ng Mount Everest sa sobrang dami. Gutom ako, oo, pero daig ko pang patay gutom sa kaning dinala niya. At yung ulam ko na sana dahil bulalo. Pero nagmistulang ilog Pasig sa dami ng sabaw at nag-iisa lang ang sahog. Buto pa nga na parang bangkay na nagpapalutang-lutang sa baha. OMG, dinaig ko rin ang unggoy na naubusan ng saging dahil isang piling ng saging ang nilagay niya sa tray. Tapos ni isang basong tubig man lang sana, wala. Ako kapag nabulunan ako sa hinaing niya, diretso agad sa embalsamuhan. This is the worst lunch I've ever had in my 25 years of existence. Monica's POV. Meanwhile, Monica called her cousin, Lenny, para mas maglabas siya ng sama ng loob dahil sa napakasungit niyang amo. Though Bella did not know that I'm working as a nanny, baka kasi kapag nalaman niya sumunod agad ang bruha. Bella, anong gagawin ko? I mean, I always did my best. Pag-uumpisa ko pa lang kay Bella nang sagutin niya ang tawag ko, pero agad nang pinutol ng bruha ang moment ko. Alam ko ang kasunod niyan. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Napakasira talaga ng pinsan ko. Alam niyang nagrarant ako dito, puro kalokohan ang alam ng Bella na to. Ako, Bella, wag mong binubwisit. Gusto mo, sabihin ko kay Chad na gustong gusto mo siya, at kulang na lang gayumahin mo siya? Pananakot ko sa kanya para tigilan niya ako sa pang-aasar niya. Hindi na pala. Ano bang problema mo, senyorita? Huminga muna ako ng malalim bago ko kinuwento sa kanya lahat, as in lahat. Hala, sira. Kapag nalaman ni Titong na masukan kang katulong, paktay ka. Baka pati ang amo mo ipakulong na. Ang sira mo talaga, Monica. Yung totoo, nasa ng utak mo. Umuwi ka na at tapusin mo na yung kapestihan mo. Baka mamaya niyan, ikaw pang makadisgrasya dahil sa mga inihahanda mo. Mahabang litanya ng pinsan ko pagkatapos niyang malaman ng lahat. Kung ganon lang sana kadali, Gora Bills na kaso hindi. Ayokong magpakasal sa taong ni minsan hindi ko pa nakita. Isa pa ni minsan hindi ko pa naranasan magkajowa tapos kasal agad. Bella, I have to go but promise me, let's keep it a secret, okay? Even Chad doesn't have any idea about this, so please, don't tell anyone. Ngayon lang ako nakalaya sa 15 taong pagkukulang sa asyenda. Let me enjoy this kind of freedom even if it's hard. Yes, nasa akin ang lahat, pero wala sa akin kalayaan. Ang hirap maging masaya kung nabubuhay kang mag-isa. I have a complete family, yes, but they're always busy working. Hindi nga yata nila alam kung kailan ang birthday ko. That's why I envy my cousin. I envy those people who live simple yet full of happiness. Narinig ko ang lahat ng pag-uusap niya sa telepono ng kausap mo. Magtapat ka nga sa akin, Monica. Sino ka nga bang talaga? Halos mapugto ang hininga ko nang biglang nagsalita si Nelia sa likod ko. At hindi ko man lang namalayan kung saan galing. Kung narinig niyang lahat, wala na akong pwedeng itago sa kanya. Lagot kang Monica ka. Humarap ako sa kanya bago yumuko at mahinang nagsalita. Nelia kasi po, hindi ko maumpisahan at lalong hindi ko matapos-tapos ang gusto kong sabihin. Kaya naman yumuko na lamang ako. Alam ko hindi ka ordinaryong babae lang. At mas lalong hindi ka katulong dahil hindi ka sanay sa lahat ng bagay. Kahit ang kutis, tindig at pananalita mo, hindi pang karaniwang katulong. Narinig din kita sa wikang Ingles at masasabi ko, bihasa ka sa paggamit nun. Pwede mong sabihin sa akin lahat, maiintindihan kita. Para akong nakahinga na maluwag sa sinabi ni Nelia. Kaya naman walang pag-aalinlangan, sinabi ko na sa kanya. I'm from Maribeles, Bataan. Galing ako sa mayamang pamilya, Nelia. Hindi ko sinubukan na maging yaya noon, pero marami kaming yaya sa ranch namin. Tumakas ako. Uminto ako saglit para tingnan kung anong reaksyon ni Nanay Nelia sa impormasyong sinabi ko. Tumakas ako dahil ayoko magpakasal sa hindi ko kilala. Pagkatapos ko, saka yumuko uli. Naiintindihan ko. Hayaan mo tutulungan kita sa gawaing bahay hanggat di pa ako pinababalik ni Leonardo sa mansyon ng mga servan. Sana matulungan mo rin si Leonardo, iha. Wala akong karapatan na panghimasukan ka kung ano man ang dahilan mo, pero sana maging totoo ka sa pinapakita mo kay Leonardo. Kahit na alablap na nagpapanggap ka lang nakatulong.
I got curious about what Nanay Nelia said, so I asked why. Mabait na bata yang si Leonardo. Bata pa lang siya, alaga ko na. Nagkaroon siya ng kasintahan. 5 taon din ang tinagal nila. Pero umalis si Vanessa para sa pangarap niya. Simula noon naging mainitin na ang ulo ni Leonardo kaya naman wala rin halos tumatagal na katulong sa kanya. Dahil lagi niyang binubulyawan at napaglalabasan ng galit. Kaya pagpasensyahan mo na lang din sana kung sakaling pagtaasan kanya ng boses at sabihan ng di maganda. Ngayon alam ko na kung anong dahilan kung bakit nuknukan ng sungit ang amo ko. Nakaka-curious din naman kung ano bang itsura ng Vanessa na yon at binaliwala lang ang bebe ko. Makalaglag pang ibaba kaya ang kagapuhan ni Sir Leonardo. With that thought in mind, napagpasyan kong akin na lang si Sir. Char! Tutulungan ko siyang kalimutan na nakaraang relasyon na meron sa noon. Para naman di mistulang nagbe-menopause ang bakulong na yon. Pero paano ko gagawin yon kung bawat buka ng bibig niya ay puro pagmumura ang ibinubuga? At imbes patulaw ka sa klase ng pagtitig niya, mas gugustuhin mo na lang bumulagta bigla dahil hindi mo na makikita ang nanlisik ng mata. Leonardo's POV. Tinawagan ni Leonardo ang kanyang pinsan para samahan siya sa Club V na agad namang pumayag. After taking a bath, dumiretso na ako sa garahe. Nakita ko pa nagluluto ang dalawa sa kusina at mukhang nangungonsume si Nelia sa mula lang si Monica. That woman, she reminds me of Chad's friend, though isang beses ko pa lang siyang nakita pero pareho sila kung kumilos. And Monica looks familiar also. Kamukha niya yung babaeng nakita ko sa labas ng Dayton Hotel na nagtanong kung LRT ba ako. Peste? Siya nga yata yun. Ngayon naaalala ko na. Siya rin yung babaeng nakita ko sa coffee shop sa tabi ng office ko. Ang nakapagtataka lang kung bakit nag-apply siyang katulong. Mukha naman siyang may pinag-aralan. Sa itsura niya parang mas papasa siyang senyorita kaysa katulong. Pero bakit ko ba pinag-aaksayan ng oras para isipin ng mulala kong yaya? After a minute, nagkita kami ni Chad sa loob ng Club V. Gusto ko sanang imbitahin din ng mga sira kong kaibigan, pero ayokong abalahin sila para lang uminom. Tama nga si Mateo, ang mag-ayang uminom para sa lahat. Problem? Chad said as he ordered JD for our drinks. I shrugged, then drink. Alam mo insan, kahit di mo naman sabihin, alam kong problemado ka pa rin dyan sa ex mo. Uminom din si Chad pagkasabi niya nun. Ano namang kinalaman ng ex ko? Na hindi nga pumasok si Vanessa sa isip ko eh. At himalang hindi ko nga siya naalala ngayong araw nang dahil sa pesting Monica na yan. Pero sige, sakyan natin si Chad. I miss her. Ano na kayang nangyari sa kanya? Sana natupad niya ang pangarap niya. Oh my! Wala naman akong balak magmukmok. Pero dahil kay Chad naalala ko na naman si Vanessa. Why don't you try to talk to her? Ani Chad. Ilang beses kong sinubukan pero hindi ko kaya. Hindi ko pa yata kaya kasi alam kong iiyak siya at ayoko mangyari yon. Call me masochist but I'd rather hurt myself than to make her feel miserable. Ayoko ring masaktan siya dahil hindi niya deserve masaktan at ayoko mag-guilty siya sa desisyon niya nang dahil sa akin. Nakailang shot pa kami ni Chad na maramdaman ko ng pagkahilo. Hindi ako pwedeng malasing dahil may trabaho pa ako bukas. Wala si Vanessa para tanggalin ang sakit ng ulo ko at lalong wala si Vanessa para sana pakalmahin ako. Naalala niya pa kaya ako? Peste? Kaya ayoko maalalang isang yon dahil kapag pumasok na siya sa isip ko, parang gripot na tuloy-tuloy ang bagsak ng luha ko at hindi malaman kung kailan hihinto. Kung pwede lang sanang patigilin, kung kailan ko gusto pero ang hirap. Sa kabilang banda, nagising ako mag-isa at sa pad ko pa dito sa Dayton Hotel. Napasobra yata ang inom namin ni Chad. Hindi ko nga maalala kung paano ako nakarating dito. I picked my phone and called Nelia even though my head hurts because of hangover. Bago ako pumunta sa Club V, nag-message sa akin ng mom ko na nagsasabing ipadala si Nelia sa mansyon namin kaya kailangan ko siyang tawagan. 911! Baka masunog tong bahay ng amo ko kapag nagpatuloy to. Help! Yon ang unang bumungad sa akin nang may sumagot sa tawag ko. And I bet that's Monica, ang mulala kong nani. Did you just say masusunog ang bahay ng amo niya? Oh my, that's my house! I end the call immediately at mabilis pa sa alas 4 nagbihis ako. Kahit na nga bali-baliktad ang pagkakasuot ko. Ano na naman bang kapalpakan ang ginawa na magaling kong katulong? I grabbed my car key and went outside hurriedly. Monica's POV.
Si Monica abala sa paghanda ng spam para sa almusal nang umalis si Nanay Nella na madaling araw. Pinatawag daw siya ng magulang ni Leonardo at pinauwi muna sa mansyon ng mga ito. Paano ko ba naman sisimulang iprito itong kaawa-awang spam na to kung di ko alam kung paano buksan ang pesteng kalan ng amo ko? Tinuruan ako ni Nanay Nella magluto ng simpleng lutuin like how to fry egg, hotdog, dried fish and even eggplant. At ngayon nga itong spam naman, ang susubukan ko sanang iluto. Pero ang siste, hindi na ituro sa akin ni Nanay Nella kung paano ang pagganahin ng kalan. Pinihit-pihit ko ang lahat ng pwedeng pihitin, pero hindi pa rin gumana. Then suddenly, the black button caught my attention. May pindutan sa gilid ng kalan na kung di mo tititigan ay hindi mo nga mapapansin. Walang sabi-sabi, pinindot ko yon. Diyos mio! Lumiyab ang kalan. Hindi ko alam kung paano ba papatayin. Ang 4 na burner niya pare-parehong umapoy. At dahil nga rin siguro sa pagpipihit ko kanina, kaya malakas ang apoy niya. I immediately call 911 pero ring lang ng ring. Nataranta na ang buong pagkatao ko at di na nag-function ng maayos ang brain cells ko. Kaya nang tumunog ang telepono, agad akong nagsalita ng hindi man lamang inaalam kung sino ba ang tumatawag. But then again, the caller did not respond and it ended immediately. I called my cousin to gather some help. Bella, I don't know what to do. How to stop this burner? Nanginginig at sumisigaw na ako dahil sa sobrang kaba. Paano na lang kung masunog ko tong bahay ng amo ko? So, oh my, nising kong kirat wala ako sa bulsa. Monica, ano na namang kapestihan yung ginawa mo? Kumalma ka tapos buhusan mo ng tubig. Kapag di pa rin namatay, gamitan mo ng fire extinguisher. Para akong silang tumatango sa mga sinasabi ni Bella kahit di naman ako nakikita. Kukuha na sana ako ng malamig na tubig nang bigla na lang dumating ang knight in shining armor ko. Oo, out of nowhere biglang pumasok si Leonardo na nagmamadali. Papasa na sana talaga siyang knight in shining armor ko, kaso wala siyang dalang kabayo at tayong boxer at baliktad na sando lamang ang suot ko. Mahabaging langit, na in love na nga yata si ako. Ano bang ginawa mo? At bakit ganyan kataas ang apoy sa kalan? Pinitik niya ang noo ko. At hindi ko na malayan. Panira talaga ng fantasy tong Shokoy na to. Pinatay niya na ang kalan. Habang binulsa ko naman agad ang cellphone ko, nang putulin ko ang tawag nang dumating siya. Sir, kasi magluluto sana ako ng umagahan. Gutom na kasi ako kaso hindi ko alam gamitin yung kalan ninyo. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Habang nakakunot ang dati niya ng lukot na kilay. Ano namang nakain mo at ganyan ang itsurat-suot mo? Kunot noong tanong niya bago pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. As far as I remember, I curled my hair and wear my off-shoulder yellow floral dress, partnered with white sneakers. Di na nga ako naglagay ng makeup dahil yung last time na nag-ayos ako, katakot-takot na paninermo nang napala ko kay Nanay Nella. Sabi niya kasi mag-ayos ako, kaya nag-ayos talaga ako. Malay ko ba kung anong klaseng ayos ang tinutukoy niya? Sir, linggo ngayon. Off ko, natural. At bakit ikaw ganyan ang suot mo? Saan ka galing, ha? Bagya pang nagulat si Leonardo sa mga pinagsasabi ko. Kaya sinagad ko na ang pang-winning drama award ko. Pinaghintay mo ako kagabi? Iniwan mo akong luhaan. At anong ipapaliwanag ko sa mga anak natin? Yung kabayo hindi pa kumain. Yung baboy hindi natunawan. At yung mag-asawang kalabaw hanggang ngayon nagtatalo. Kung sino ba ang kamukha ng anak nila? Sabihin mo, sino? Madramang saad ko. Tumigil ako sa pagdadrama nang biglang humagalpak ng tawa ang bebe damulag ko. OMG! Lalo siyang gumwapo sa paningin ko. Ngayon ko lang siya nakitang halos mawala sa kakatawa. Kung alam ko lang na mapapatawa ko siya sa pagiging award-winning drama club ko, di sana sinamahan ko pa ng split at pag-tumbling, diba? Happy? Nakakatawa yon? Birong asar ko sa kanya, kahit na nga ba kulang na lang maglulundag ako sa kilig. That was epic. Sino nga bang kamukha ng baby na kalabaw? Yung nanay niya o tatay niya? Tatawa-tawang tanong niya. Di ikaw? Sagot ko sabay takbo at baka sapukin ako ng hudsong kalabaw na yon. Narinig ko pa nga siyang nagmura at binato ang saging sa akin. Pero belat na lang dahil hindi na ako tinamaan.